Ang araw na iyon ay parang isang eksena sa pelikula. Maliwanag ang langit, may mga ibong waring sumasabay sa galaw ng hangin, at ang tunog ng tawanan nila, Mia at Carlo, ay parang musika sa aking pandinig. Nasa harapan kami ng maliit na kainan sa kanto, ang paboritong tambayan namin simula pa noong kolehiyo. Sa isang sulok, nakaupo ako at pinagmamasdan silang dalawa. Sa bawat hagikik ni Mia, sa bawat tingin niya kay Carlo, parang may bumibigat sa dibdib ko. Pero sino ba ako para magsalita? Kaibigan lang ako. Kaibigan nila pareho. Si Carlo ang pinakamalapit kong kaibigan. Simula noong high school, magkasama na kami sa lahat ng bagay. Basketball, party, mga kalokohan. Kung may isang tao na kilala ko, nang higit pa sa sarili ko, siya iyon. Siya ang tipo ng tao na palaging may sagot, palaging may plano. At si Mia, ang babae na minahal ko nang hindi ko sinasadya. Siya ang girlfriend din ni Carlo, ang babaeng palaging kasama naming dalawa. Maganda siya, hindi lang sa panlabas, kundi pati sa ugali. Matalino, masayahin, at may lakas ng loob na bihira mong makita sa iba. Sa tuwing tinitingnan ko siya, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, paano kung hindi siya naging girlfriend ng kaibigan ko? Dave, okay ka lang ba? Tahimik ka? Tanong ni Mia habang ngumiti sa akin. Napatigil ako. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Madalas niyang ginagawa iyon. Ang pansinin ako kahit na masyadong abala si Carlo sa kanyang kwento. Sa puntong iyon, gusto kong sabihin ang totoo. Ang nararamdaman ko, pero nanatili akong tahimik. Tumango lang ako at ngumiti pabalik. Siguro gutom lang yan, sabat ni Carlo sabay tapik sa balikat ko. Baka kailangan mong kumain ng marami pre, parang nagmumukha ka ng mas payat sa araw-araw. Tumawa siya at tumawa rin si Mia, pero ako napilitang ngumiti. Hindi ko alam kung paano ko pa mapapanatili ang pagpapanggap na wala akong nararamdaman para sa babae na nasa harapan ko. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami pauwi. Tulad ng dati, si Carlo ang nasa gitna namin, hawak ang kamay ni Mia. Ako naman, nasa likuran nila, palaging nasa likod, palaging nakatingin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lalong pagbigat ng aking damdamin. Hanggang kailan ko kayang magpanggap? Hanggang kailan ko kayang magkunwari na masaya ako para sa kanila? Habang naglalakad kami, biglang tumigil si Carlo at binitiwan ang kamay ni Mia. May nakalimutan pala ako sa kotse, sabi niya. Doon muna kayo, babalikan ko lang sandali. Tumakbo siya patungo sa parking area, iniwan kaming dalawa ni Mia sa gitna ng madilim na kalsada. Tahimik kaming naglakad ng magkasama. Ang ingay ng mga sasakyan at ang malamig na simoy ng hangin ang tanging naririnig. Hindi ko alam kung papaano sisimulan ang usapan, pero si Mia ang naunang nagsalita. Dave, tawag niya sa akin, mahina pero puno ng damdamin. Tumigil siya sa paglalakad kaya't napahinto rin ako. Napapansin ko parang may bumabagabag sa'yo nitong mga nakaraang araw. Ayaw mo bang sabihin sa akin? Napatingin ako sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste, kitang-kita ang kanyang mga mata. Malalim ang titig niya, parang hinuhukay ang mga lihim na itinatago ko. Sa sandaling iyon, gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong ipahayag ang nararamdaman ko. Pero natatakot ako. Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Paano kung masaktan siya? Paano kung masira ang relasyon nila ni Carlo? Wala naman, Mia. Huwag kang mag-alala. Pagod lang siguro ako. Sagot ko, pilit ng ngiti ang isinagot. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Dave, sabi niya ulit, mas malalim ang tono. Kilala kita. Hindi mo kailangang magpanggap sa harapan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong nagsalita. Mia, mahal kita. Bulalas ko. Mabilis, parang hindi ko na kayang pigilan.
Napatitig siya sa akin, gulat na gulat. Hindi siya nagsalita agad. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang bomba na malapit ng sumabog. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Pinagsisisihan ko na ba? Hindi ko sigurado. Dave, sambit niya halos pabulong. Bago pa man siya makapagsalita ng buo, biglang dumating si Carlo. Uy, tara na. Ano bang pinag-uusapan niyo? Tanong niya, masigla ang boses. Mabilis akong umatras, ang puso ko parang sasabog sa kaba. Si Mia naman, hindi makatingin kay Carlo. Halata ang tensyon sa pagitan namin, pero parang walang napansin si Carlo. Niyaya lang niya kami pabalik sa kotse, habang si Mia ay tahimik na naglakad sa Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Parang bigla na lang akong nagising isang araw at naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Ang bigat ng isang damdaming, alam kong kailanman ay hindi ko dapat maramdaman. Nasa harap ko si Mia, ang girlfriend ni Carlo, ang matalik kong kaibigan. Nakangiti siya habang nilalaro ang buhok niya at sa bawat galaw niya, parang isang kutsilyo ang unti-unting tumatarak sa puso ko. Ang tahimik mo, ayos ka lang ba? Tanong ni Mia habang nagkakape kami sa paborito naming tambayan. Naiwan si Carlos sa opisina dahil overtime siya. Ako ang sumama kay Mia para ihatid siya pa uwi, pero hindi ko alam kung bakit pumayag pa ako. Alam kong mali, pero paano mo lalabanan ang isang damdaming kasing lakas ng bagyo? Pagod lang siguro, sagot ko. Pilit kong iniwas ang tingin sa kanya. Pero kahit hindi ko siya tinitingnan, ramdam ko ang presensya niya. Ang init ng kanyang pagtingin, ang malambing niyang tinig. Napatingin ako sa kamay niya. Suot niya ang bracelet na binigay ko noong birthday niya. Sabi ko noon, regalo lang bilang kaibigan. Pero sa totoo lang, gusto kong may marka ako sa kanya. Kahit sa simpleng bagay lang. Alam mo, maswerte si Carlo na kaibigan ka niya. Ang bait mo. Palagi kang nandiyan para sa amin. Sabi niya, at sa sandaling iyon, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi lang ako kaibigan ni Carlo, na hindi lang siya girlfriend ng kaibigan ko para sa akin. Pero paano ko sasabihin? Paano ko aaminin ang isang lihim na alam kong sisira sa lahat? Pag-uwi namin sa bahay nila, inabutan namin si Carlo sa sala. Pagod na pagod ang itsura niya, pero ngumiti siya nang makita si Mia. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Mahal, sorry, hindi kita nasamahan. Ang daming trabaho, sabi niya kay Mia. Tumawa lang si Mia at hinawakan ang mukha ni Carlo. Okay lang, nandyan naman si Eli, sagot niya, sabay lingon sa akin. Tumango lang ako, pilit na ngumingiti. Pero ang nangiti ko, pilit, halos masakit na. Parang may kamay na humihila sa akin pababa, patungo sa isang madilim na lugar na hindi ko alam kung makakawala pa ako. Nang sumunod na linggo, nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-beach. Doon ko naramdaman ang pinakamalaking pagsubok sa sarili ko. Si Mia nakasuot ng pulang swimsuit, tumatakbo sa buhangin. Si Carlo tumatawa habang hinahabol siya. Ako, tahimik lang, nakaupo sa lilim ng isang puno. Ellie, halika na dito, ang lungkot mo naman. Sigaw ni Mia sabay tawa. Tumakbo siya papunta sa akin, hawak ang isang coconut drink. Nang tumabi siya, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Alam mo, minsan parang napakabigat ng aura mo. May problema ba? Wala, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, napakabigat ng problema ko. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na siya ang dahilan kung bakit ako ganito. Pagbalik namin sa kubo, napansin ko si Carlo na tila abala sa kanyang cellphone. Si Mia naman naglalagay ng lotion sa braso niya. Napatingin siya sa akin. Eli, tulungan mo nga ako, sabi niya sabay abot ng lotion. Nanginginig ang kamay ko habang pinapahid ang lotion sa likod niya. Ang lambot ng balat niya, ang bango niya. Tila bumagal ang oras,
At sa sandaling iyon, hindi ko naisip na kaibigan ko si Carlo. Ang nasa isip ko lang ay si Mia na gusto kong mahalin, si Mia na hindi ko dapat mahalin. Kinagabihan, nagkayayaan kaming uminom. Napansin kong medyo lasing na si Carlo kaya tumayo ako para alalayan siya. Pero bago ko pa siya maabot, hinila siya ni Mia papunta sa kwarto nila. Naiwan ako mag-isa sa veranda, hawak ang isang bote ng beer. Maya-maya lumabas si Mia. Nakita niya akong nakaupo, tahimik. Lasing na lasing si Carlo. Natulog na siya, sabi niya. Tumabi siya sa akin. Ikaw, okay ka lang ba? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong sinabi, Mia, may gusto akong sabihin. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya puno ng tanong. Ano yon, Eli? Hindi ko na napigilan. Mahal kita? Nanlaki ang mga mata niya at para bang tumigil ang oras. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot, ang kaba, ang sakit. Alam kong mali, alam kong hindi dapat. Pero nasabi ko na, Eli, bulong niya. Bago pa siya makapagsalita ulit, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Carlo nakatayo nakatingin sa amin. Ang mga mata niya puno ng galit at pagtataka. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Malamig ang boses. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Si Mia hindi rin gumalaw. Ang katahimikan sa pagitan naming tatlo, parang isang bomba na malapit ng sumabog. Pagkatapos ng ilang linggong pag-iwas, hindi ko na kaya. Parang may gumagapang na init sa dibdib ko tuwing nakikita ko si Mia, ang girlfriend ng matalik kong kaibigang si Jiro. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi ko naman sinasadya, pero hindi ko rin maitanggi sa sarili ko. Mahal ko na siya. Sabi nila, walang mas masakit kaysa sa magmahal ng taong hindi mo maaaring angkinin, pero mas masakit yata kapag ang taong iyon ay bahagi na ng buhay mo, araw-araw mong nakikita, pero kailanman ay hindi magiging iyo. Noong gabing iyon, nagkayayaan sina Jiro na mag-inuman sa bahay ko. Kasama si Mia syempre. Nasa salas sila, nagtatawanan habang nagbubukas ng bote ng alak. Ako naman, nagkunwaring abala sa kusina, nag-aayos ng pulutan. Pero ang totoo, pilit kong nilalabanan ng kilig tuwing naririnig ko ang boses ni Mia. Ang lambing ng tawa niya, ang paraan ng pagsasalita niya na parang musika sa tenga ko. Lahat iyon, hindi ko na matanggal sa isip ko. Uy, Cedric, halika na rito. Tawag ni Jiro, nakangiti habang hawak ang baso. Ano ba? Para kang nanay dito sa kusina. Ngumiti ako ng pilit at sumama sa kanila. Naupo ako sa armrest ng sofa, patabi kay Mia. Naamoy ko ang pabango niya, banayad pero nakakabighani. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho at mga kalokohan nila noong college. Pigil na pigil ang sarili kong huwag tumitig kay Mia, pero minsan hindi ko naiwasan. Nahuli ko siyang nakatingin din sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Cedric, tahimik ka Ano, okay ka lang? Tanong niya sabay hawak sa braso ko. Napansin ko kung gaano kalambot ang mga daliri niya, kung paano niya ako tinitigan na parang may gusto siyang alamin. Oo naman, pagod lang siguro, sagot ko sabay ngiti. Di uminom ka para mawala yung pagod mo. Biro ni Jiro, sabay abot ng baso. Tumawa lang ako, pero ang isip ko, nasa mga mata ni Mia. Parang may sinasabi iyon na hindi niya binibigkas. Habang lumalalim ang gabi, mas naging komportable ang usapan. May mga sandali na si Jiro ay abala sa pagte-text sa phone niya. Napansin ko si Mia na tahimik na nakatingin sa akin. Para bang may gusto siyang sabihin, pero pigil na pigil. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin, kahit hindi namin binibigkas kung ano iyon. Cedric, bulong ni Mia habang nagkakatuwaan sina Jiro. Pwede ba kitang makausap? Sandali lang. Nagulat ako, pero tumango. Tumayo siya at pumasok sa kusina. Sinundan ko siya,
Nanatiling tahimik habang naririnig ko ang mahihinang tawa ni Jiro mula sa salas. Pagdating namin sa kusina, humarap siya sa akin, ang mga mata niya puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Cedric, matagal na kitang napapansin. Sabi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko, pero minsan parang mas gusto ko pang kausap ka kaysa kay Jiro. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pero bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang boses ni Jiro mula sa salas. Uy, anong meron? Tanong niya, palapit sa kusina. Bakit kayo nandito? Mabilis akong umatras, nagkunwaring nag-aayos ng pinggan. Si Mia naman ngumiti ng pilit. Tinutulungan ko lang si Cedric mag-ayos dito. Ang daming kalat eh. Hayaan mo na yan, babe. Halika na, balik tayo sa salas, sabi ni Jiro, sabay hawak sa kamay ni Mia. Tumango siya at sumunod sa boyfriend niya. Pero bago pa man siya lumabas ng kusina, tumingin siya sa akin. Isang tingin na nag-iwan ng bakas sa puso ko. Hindi ko alam kung pangungumpisal ba iyon o paalam. Habang bumalik sila sa salas, nanatili akong nakatayo sa kusina, nanlalambot. Parang ang buong mundo ko ay biglang umikot. Hindi ko alam kung tama bang magdiwang dahil sa narinig ko kay Mia o magalit sa sarili dahil sa nararamdaman ko para sa girlfriend ng kaibigan ko. Pagbalik ko sa salas, nagkunwari akong normal pero hindi ko maiwasang mapansin kung paano tumingin si Mia sa akin. Lalong lumalim ang tensyon sa pagitan namin. Lalo akong naging abala sa pag-iwas, pero hindi rin naging lihim sa akin ang mga sulyap niya. Pagkatapos ng ilang oras, nagdesisyon si Jiro na umuwi na. Hinatid ko sila hanggang gate. Nang paalis na sila, tumingin si Mia sa akin sa huling pagkakataon. May kung anong pahiwatig sa mata niya, parang may sinasabi siyang hindi niya kayang bigkasin. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ako ang nagtatago ng damdamin. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng notifikasyon sa phone ko. Isang mensahe mula kay Mia. Binuksan ko iyon at ang laman ay isang simpleng tanong. Pwede ba kitang makausap? Nang tayo lang? Ang araw na iyon ay tila isa sa mga araw na hindi mo malilimutan kahit anong gawin mo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas mabigat ang pakiramdam ko habang binabaybay ang makipot na kalsadang papunta sa bahay ni Mark. Nagpasya akong puntahan siya dahil may sasabihin ako. Isang bagay na matagal kong kinikimkim, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Pagdating ko sa gate nila, nakita ko si Lika, ang girlfriend ni Mark. Nakaupo siya sa bangko sa gilid ng hardin. Hawak ang isang tasa ng kape habang nakatitig sa kawalan. Ang ganda niya kahit sa simpleng damit lang. Puting blouse at maong na shorts, parang ang lahat ng bagay sa paligid ay nawawala kapag siya ang nakikita ko. Nanginginig ang kamay ko habang binuksan ang gate, pero pilit kong isiniksik sa isip na wala akong karapatan. Kaibigan ko si Mark, girlfriend niya si Laika, at hindi dapat mangyari ito. Uy, iyan! Bati ni Laika nakangiti. Parang wala siyang ideya sa alingas-ngas ng damdamin ko. Si Mark nasa loob, pero baka natutulog pa. Gusto mo bang tawagin ko siya? Umiling ako. Okay lang, hintayin ko na lang siya. Tumango siya, pero hindi niya ako iniwan. Sa halip, umupo siya sa kabilang bangko, malapit sa akin. Tahimik kaming dalawa habang nilalaro niya ang tasa ng kape sa pagitan ng mga daliri. Sa bawat segundo, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. O baka ako lang ang nakakaramdam. Napansin kong nakatingin siya sa akin, parang may gustong itanong pero hindi niya masabi. May problema ba? Tanong niya sa wakas, basag ang katahimikan. Nagulat ako sa tanong niya. Bakit mo naman naisip? Parang ang bigat ng aura mo ngayon. Parang hindi ikaw. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Paano ko ba sasabihin sa kanya na siya ang problema? Na sa tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko ay nilalamon ako ng guilt at kasabay nito ang hindi maipaliwanag na saya.
na sa bawat pagkakataong magkasama kami, nararamdaman kong mas lalo akong nahuhulog kahit alam kong mali. Alam mo, patuloy niya, minsan hindi masamang ilabas ang nararamdaman mo. Kahit na mahirap, mas magaan kapag naibahagi mo sa iba. Tumawa ako ng mahina pero hindi dahil masaya ako. Tumawa ako dahil ironic ang sitwasyon. Siya pa ang nagsasabi sa akin na ilabas ang nararamdaman. Pero siya rin ang dahilan kung bakit ang damdamin ko ay nakakulong sa isang silid na walang susi. Tumayo ako, naglakad papunta sa puno ng mangga na nasa gitna ng hardin. Sumunod siya, tahimik, parang hinihintay lang ako magsalita. Laika, bungad ko. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi ko alam ang susunod na sasabihin. Parang nawalan ako ng lakas, parang naputol ang hininga ko. Sagot niya, malambing. Walang kaalam-alam sa bagyong bumubugso sa loob ko. Sa pagkakataong iyon, narinig ko ang tunog ng pintuan sa loob ng bahay. Bumukas ito at lumabas si Mark. Nakasuot siya ng pangbahay na sando at shorts, mukhang bagong gising. Agad siyang ngumiti nang makita kami. "Uy, nandyan pala kayo!" Sigaw niya sabay lakad papunta sa amin. Tila normal lang ang lahat para sa kanya. Wala siyang ideya sa bigat ng sitwasyon. Nagmadali akong nangumiti, pilit na tinatago ang nararamdaman. "Oo, kanina pa, akala ko tulog ka." "Baka pagod lang sa trabaho," sagot niya, sabay halik kay Lika sa pisngi. Nakangiti si Lika, pero napansin kong may kakaiba sa mata niya, parang may lungkot na hindi niya sinasabi. O baka nagkakamali lang ako, hindi ko alam. Pero sa sandaling iyon, parang may gumuhit na linya sa pagitan namin tatlo. Parang alam kong may mali, pero hindi ko matukoy kung ano. "Pasok tayo," yaya ni Mark, pero umiling si Lika. "Mauna na kayo, ako na lang magpapahinga dito," sagot niya. Nagkibit balikat si Mark, sabay akbay sa akin habang papasok kami sa bahay. "May sasabihin ka ba? Mukhang seryoso ka kanina." Napahinto ako. Sasabihin ko ba? Hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang saktan ng kaibigan ko kahit pa ang katotohanan ay araw-araw akong nilalamon ng pag-ibig na hindi para sa akin. "Wala," sagot ko. "Wala iyon." Tumingin siya sa akin, parang nagtataka pero hindi na siya nagtanong. Pumasok kami sa sala at nagsimula siyang magkwento tungkol sa trabaho, sa mga plano nila ni Laika, at sa kung paano niya gustong mag-propose sa kanya balang araw. Ang sakit, parang bawat salita niya ay isang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Pero ngumiti ako, tumawa, at nagkunwaring masaya para sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagpaalam na ako. Hindi ko na kaya ang bigat. Nang lumabas ako ng bahay, nakita ko si Laika na nakaupo pa rin sa bangko. Tumigil ako sa paglakad. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako ng presensya niya. "Ian," tawag niya. Tumingin ako sa kanya at sa sandaling iyon may kakaibang init sa mata niya. Tumayo siya, lumapit sa akin at may sinabi siyang hindi ko inaasahan. "Alam ko," bulong niya. "Alam ko ang nararamdaman mo." Parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ideya, pero sa sandaling iyon hindi ko na maitago. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. "Pero Ian," dagdag niya, "may kailangang malaman ka." Bago pa siya makapagsalita, biglang lumabas si Mark mula sa pintuan. "Uy, Laika, tara, sabay na tayo sa loob." Ngumiti si Laika sa kanya, pero bago siya umalis, tumingin siya sa akin at bumulong. "Mamaya, kailangan nating mag-usap." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita niya, pero alam kong may malaking bagay siyang sasabihin. At sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Sa wakas malalaman ko ang katotohanan, katotohanang maaaring wasakin ang lahat. Nagumpisa ang gabi sa isang tahimik na pag-uusap. Nasa sala kami ni Mia, ang girlfriend ni Greg, ang matalik kong kaibigan. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng mundo. Ang pagkaluskos ng hangin, ang tunog ng telebisyon sa background,
Ang lahat ng maliliit na bagay ay tila nawala habang nakatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon, pero naroon kami. Magkatabi, magkalapit, at tila may hinihintay na hindi namin maipaliwanag. Mahal mo ba talaga si Greg? Tanong ko, hindi ko alam kung bakit ko iyon nasabi. Alam kong mapanganib pero hindi ko kayang pigilan. Para akong hinihila ng isang puwersang hindi ko maintindihan. Napatingin siya sa akin, bahagyang nagulat. Hindi ko alam kung dahil sa tanong o dahil sa tono ng boses ko, may bahid ng desperasyon. Ngunit sa halip na magalit o umiwas, ngumiti siya ng bahagya. Isang pilit ng ngiti na tila may iniingatang lihim. Oo naman, sagot niya, pero ang tingin niya sa akin ay hindi tugma sa sinasabi ng kanyang bibig. Parang may bumabara sa kanyang mga salita, isang bagay na hindi niya masabi o hindi niya kayang sabihin. Ang sagot niya ay nag-iwan ng mas marami pang tanong kaysa klarifikasyon. Hinawi niya ang buhok niya sa likod ng kanyang tainga, isang simpleng galaw na hindi ko maintindihan kung bakit parang napakalaki ng epekto sa akin. Napalunok ako, pilit na pinipigilan ang damdaming unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Pero hindi ko kayang magpigil. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Parang hindi, sabi ko, halos bulong. Alam kong mali, pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong napapansin. Parang may kulang. Natawa siya, pero hindi iyon masaya. Isang tawa na puno ng kaba, ng pag-iwas, ng sakit. Anong gusto mong sabihin, ha? Tanong niya, pero hindi galit ang tono niya. Bagkus parang may halong takot at pag-usisa. Parang gusto niyang marinig ang sagot ko kahit alam niyang mapanganib rin ito para sa kanya. Hindi ako sumagot, tumahimik ako, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Unti-unti akong lumapit, hinayaan ang distansya naming dalawa na maglaho. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, malakas, parang sinisigaw ang pangalan niya. Mia, tawag ko, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang pigilan. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiwas. Nakatingin lang siya sa akin, ang mga mata niya puno ng tanong na parang ayaw niyang itanong. Alam niyang mali ito, alam kong mali ito, pero parang wala kaming magawa. Parang ang mundo ay nagdesisyon na para sa amin. Mahal kita, bulong ko, malinaw, direkta, walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na sabihin iyon. Siguro dahil sa matagal na panahon ng pag-iwas, ng pagtitiis. Siguro dahil sa bigat ng damdamin na hindi ko na kayang dalhin mag-isa. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nararamdaman. Napatingin siya sa sahig, umiiwas sa tingin ko. Pero hindi siya umalis, hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Nanatili lang siya roon, tahimik, parang nakikipaglaban sa sariling damdamin. Hindi dapat, bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi tama. Alam ko, sagot ko, pero hindi ko kayang bawiin ang sinabi ko. Alam kong mali, pero hindi ko kayang pigilan. Hindi ko kayang magkunwari. Tumayo siya, mabilis, parang biglang nagising mula sa isang panaginip. Hindi dapat mangyari ito, sabi niya, pero mahina ang boses niya. Parang hindi para sa akin ang mga salita niya, kundi para sa sarili niya. Greg, kaibigan mo siya? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Alam ko ang lahat ng tama, pero hindi ko kayang balikan ang tama. Mia, tawag ko, pero hindi siya lumingon. Tumalikod siya at naglakad papalayo, papunta sa pintuan. Bawat hakbang niya ay parang isang suntok sa dibdib ko. Alam kong nasaktan ko siya, alam kong nasaktan ko si Greg, pero hindi ko kayang magsinungaling. Nang malapit na siya sa pintuan, bigla siyang huminto. Hindi siya lumingon, pero narinig ko ang malalim niyang paghinga. Hindi kita dapat mahalin, sabi niya, mahina pero malinaw. Pero parang hindi ko kayang pigilan. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng sinabi niya, pero ramdam ko ang bigat nito.
Tila may bumagsak na pader na matagalan na naming pinipilit na itayo. Ang lahat ng pag-iwas, ang lahat ng pagtakip sa nararamdaman, ang lahat ng kasinungalingan, parang naglaho lahat sa isang iglap. Lumapit siya muli sa akin, mabagal, parang natatakot sa bawat hakbang. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kanyang mga daliri, nanginginig. Hindi ko alam kung tama ito, sabi niya, pero hindi ko na kayang magpanggap. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang headlights ng kotse ay tumagos sa mga blinds ng bintana. Tumayo si Mia, mabilis na binitawan ang kamay ko at tumakbo palayo. Tumigil siya sa tabi ng pintuan, halatang kinakabahan. Ako naman, nanatili sa sala, hindi alam kung ano ang gagawin. Binuksan ang pintuan. Bumungad si Greg, nakangiti, dala ang isang supot ng pagkain. "Uy, nandito ka pala," sabi niya, masaya, walang kamalay-malay sa kung anong nangyari, ilang segundo lang ang nakaraan. Tumingin siya kay Mia na halatang nagtatago ng kaba. "Okay ka lang ba?" tanong niya, pansin ang kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Tumango si Mia, pilit na ngumiti. "Oo, pagod lang," sagot niya, pero alam kong nararamdaman ni Greg na may kakaiba. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya puno ng tiwala, ng hindi matitinag na pagkakaibigan. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking sakit. Paano ko magagawang sirain ang tiwalang iyon? Paano ko magagawang ipagkanulo ang kaibigan kong laging nandyan para sa akin? Pero bago ko pa masagot ang tanong sa sarili ko, biglang nagsalita si Greg, pabirong tono. "Uy, wag niyo akong nililihim, ha?" Napatawa siya, pero ang biro niya ay parang may dalang bigat na hindi niya alam. At doon ko naramdaman na hindi pa tapos ang laban. Lumakas ang tibok ng puso ko nang makita ko siya sa harapan ng pintuan ng kapehan. Maliit ang espasyo, pero parang siya lang ang tao sa loob. Nandito si Lika. Nakasuot siya ng simpleng puting damit na bumagay sa mahabang buhok niyang parang alon sa dagat. Hindi ko alam kung bakit ganito ang epekto niya sa akin. Hindi ko dapat nararamdaman ito, pero nararamdaman ko at hindi ko mapigilan. "Huy, Mark, dito ka na," tawag ni Jerome, ang matalik kong kaibigan, ang boyfriend ni Laika. Nakangiti siya habang kumakaway sa akin, tila walang kamalay-malay sa bigat ng puso ko. Sa tabi niya, si Lika, nangumiti rin. Ang nangiti niya, napakaganda, pero masakit. Para bang sinasabi ng nangiti niyang, hindi ikaw ang pipiliin ko. Lumapit ako sa kanila, pilit tinatakpan ng kaba. Umupo ako sa tabi ni Jerome, pero hindi ko maiwasang sulyapan si Lika. Nag-uusap sila tungkol sa plano nila sa darating na Sabado. Magka-birthday kasi sila, oo, magka-birthday sila sa parehong araw. Sabi nga ni Jerome, meant to be. At sa tuwing binabanggit niya iyon, parang may bumibigat sa dibdib ko. "Mark, ikaw ba? May plano ka na sa Sabado?" Tanong ni Lika, biglang lumingon sa akin. Ang mga mata niya tila nagtatago ng mga tanong na hindi ko maabot. "Ah, wala pa," sagot ko, pilit na ngumiti. "Siguro magpapahinga lang sa bahay, ganon." "Bakit hindi ka sumama sa amin?" tanong ni Jerome. "Simple lang naman ang plano namin. Dinner, tapos konting inuman. Mas masaya kung nandoon ka." Tumingin ako kay Laika. Siya ba ang iniimbitahan nila o ako? Pero alam ko, imposibleng ako. Kaya pilit kong iniba ang tingin ko, tumango at sinabing, "Oo, sige." Habang patuloy ang usapan nila, ang utak ko naglalaban sa sarili. Gusto kong itigil ang nararamdaman ko para kay Laika. Alam ko mali, maling-mali. Pero paano mo pipigilan ang puso kung ang bawat tingin niya sa iyo ay parang sigaw na humihila sa iyo palapit? Nang magpaalam si Lika para pumunta sa restroom, naiwan kaming dalawa ni Jerome. Pagkakataon na ito para itanong ang matagal ko nang gustong itanong, pero natatakot ako. "Jerome," sabi ko nilakasan ng loob,
Mahal mo ba talaga si Lika? Napakunot noo siya. Ano bang tanong iyan? Siyempre naman, mahal ko siya. Bakit mo na itanong? Ah, wala lang. Sagot ko. Pilit na nilalayo ang boses ko sa emosyon. Alam mo kasi parang ang daming hindi mo nakikita. Anong hindi ko nakikita? Tanong niya, halatang naguguluhan. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang susunod na mga salita. Pero lumabas na lang ito, parang bulkan na matagal nang gustong pumutok. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaniya tinatanggap, kung gaano siya kasaya kapag kasama ka, pero minsan parang may kulang. Makulang? Ulit niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko na nasagot. Bumalik na si Lika, dili ang isang tray ng kape. Ngumiti siya sa amin, pero ang ngiti niya para lang kay Jerome. Ako parang hangin lang sa tabi nila. Teka, Laika, sabi ni Jerome. Mark, tanungin mo si Laika. Sabi niya kasi kanina, parang hindi siya sigurado sa plano namin sa Sabado. Napatingin ako kay Lika. Hindi ka sigurado? Umiling siya pero may ngiti pa rin sa labi. Hindi naman sa hindi sigurado. Parang gusto ko lang ng ibang plano. Mas simple, mas tahimik. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jerome, nakakunot noo. Biglang nagkatinginan kami ni Laika. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may sinabi siya sa mata niya na ako lang ang nakarinig. Parang siya lang ang nakakaintindi kung bakit ako narito, kung bakit ako nag-aalala, kung bakit ang puso ko parang sinasakal sa tuwing magkasama kami. Siguro, sabi ni Lika, tinanggal ang tingin niya sa akin at bumalik kay Jerome. Siguro gusto ko lang mas kilalanin pa ang mga mahalaga sa buhay ko. Tumawa si Jerome, walang ideya kung ano ang nangyayari. Ano ka ba naman, Lika? Hindi mo pa ba ako kilala? Tumawa rin si Lika pero hindi kasing saya ng tawa ni Jerome. May lungkot sa mata niya. May lungkot na hindi ko maintindihan. Nang maghiwalay kami ng gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Laika. Mas kilalanin ang mga mahalaga sa buhay. Anong ibig niyang sabihin? Mahal ba niya si Jerome? O may iba pa siyang iniisip? Habang naglalakad ako pauwi, bigla akong nakaramdam ng pagkalito. Gusto ko siyang mahalin, pero alam kong hindi ko dapat. Si Lika ang girlfriend ng matalik kong kaibigan. Pero bakit may bahagi ng puso ko na nagsasabing baka hindi siya masaya? Pagdating ko sa bahay, tumingin ako sa salamin. Tinanong ko ang sarili, ano ba ang gusto mo, Mark? Ano ang tama? Kinabukasan bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Laika. Mark, pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Nagulat ako. Hindi siya madalas mag-text ng ganon. Agad kong sinagot, oo. Saan? Nasa park ako malapit sa bahay mo. Dito na lang. Hindi ko alam ang dahilan, pero ang bawat hakbang ko patungo sa park parang may bigat. Parang may mangyayaring hindi ko inaasahan. Nang makita ko siya, nakaupo siya sa isang bangko, nag-iisa. Ang mga mata niya tila puno ng tanong. Ngunit bago pa man ako makalapit, tumayo siya, nilapitan ako, at sinabi ang hindi ko inaasahan. Mark, alam kong may nararamdaman ka, at hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko para kay Jerome. Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga mata ni Camille ay tila bituin na naglalaban sa dilim. Nakaupo kami sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng kalsada. Ang ilaw ng mga poste sa labas ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha. Kasama namin si Mark, ang matalik kong kaibigan, na tumatawa habang sinasabi ang isa na namang kwento ng kanyang kalokohan sa opisina. Ngunit hindi ko na siya halos marinig. Ang bawat galaw ni Camille, ang pagngiti niya, ang paraan ng pagtawa niya, ang pag-aayos ng kanyang buhok ay parang musika sa akin. Matagal ko nang nararamdaman ito, ngunit ngayon, tila mas mahirap ng pigilan. Ang sakit ng pagnanasa na hindi ko maipahayag. Ang inggit na hindi ko maamin. Ang katotohanan ng kaibigan ko si Mark at siya ang mahal ni Camille.
Hindi ako dapat nandito. Hindi ko dapat hinahayaan ang sarili kong mahulog ng ganito. Uy, baka naman ikaw ang magbayad ngayon, bro. Biro ni Mark sa akin, sabay tapik sa balikat ko. Tumawa ako ng pilit kahit hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Oo naman, sagot ko. Basta ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Tumawa si Camille. Ang tawa niya ay parang kidlat sa madilim na ulap ng aking isip. Ang bawat tunog nito ay tumatama sa puso ko na parang martilyo. Hindi ko alam kung paano ko pa siya titingnan ng diretsyo nang hindi nakikita ang lahat ng bagay na hindi ko maaaring hawakan. Nagpaalam si Mark saglit upang pumunta sa palikuran. Naiwan kami ni Camille sa mesa. Bigla akong kinabahan. Para bang huminto ang mundo at ang oras ay lumambot sa pagitan naming dalawa. Tumingin siya sa akin at sa isang sandali tila may tanong sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita nito o kung ako lang ang gumagawa ng kahulugan sa bawat tingin niya. Ikaw ba? Okay ka lang? Tanong niya bigla. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, parang may nararamdaman siyang hindi ko sinasabi. Tumango ako. Oo naman, bakit mo naman natanong? Wala lang, sagot niya, pero parang hindi siya kumbinsido. Parang may iniisip ka. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang totoo, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, ang sakit ng hindi niya ako nakikita, sa paraang gusto kong makita niya ako, ang galit sa sarili ko dahil iniibig ko ang babaeng hindi ko dapat mahalin. Pero paano ko sasabihin iyon? Paano ko masisira ang dalawang bagay na mahalaga sa akin, ang relasyon nila ni Mark at ang pagkakaibigan namin? Medyo pagod lang siguro, sagot ko. Trabaho, ganon. Tumango siya pero hindi siya ngumiti. Parang may iniisip siya pero hindi niya sinasabi. Sa loob-loob ko, sinisigaw ko na sana itanong niya pa, sana ipilit niya pang malaman ng totoo. Pero hindi niya ginawa. At sa bawat segundo na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Bumalik si Mark at parang walang nangyari. Tuloy ang tawanan, ang mga kwento, ang pag-uusap. Pero ako, parang nawawala na sa sarili. Parang hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Ang bawat araw na kasama ko sila ay parang isang sugat na paulit-ulit kong binubuksan. Lumipas ang ilang oras at nagpasya na kaming umuwi. Inalok ni Mark si Camille na ihatid siya at tumango siya ng may nangiti. Ako, naiwan na lang sa tabi, pinagmamasdan silang dalawa habang naglalakad papunta sa kotse ni Mark. Ang bawat hakbang nila ay parang mga sibat na tumatama sa puso ko. At sa isang sandali, naisip ko kung anong mangyayari kung bigla ko silang pigilan, kung bigla kong sabihin ang nararamdaman ko. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, tumalikod ako at naglakad pa uwi. Ang gabi ay malamig at ang hangin ay tila nagdadala ng bigat ng aking mga damdamin. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila nagiging malabo. Ang bawat tunog ay nagiging malayo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na araw. Ang sakit ay parang apoy na hindi maapula. Pagdating ko sa bahay, naupo ako sa kama at tumingin sa kisame. Nag-iisa ako, pero ang utak ko ay puno ng mga tanong. Paano kung sabihin ko kay Camille? Paano kung malaman ni Mark? Paano kung masira ang lahat? Sa gitna ng lahat ng ito, tumunog ang telepono ko. May mensahe. Binuksan ko ito at ang pangalan ni Camille ang lumitaw sa screen. Ang puso ko ay biglang bumilis, ang kamay ko ay nanginig habang binabasa ang kanyang mensahe. Ian, pwede ba kitang makausap? May kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang huminto ang mundo. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit siya magte-text ng ganito? Sa sandaling iyon, lahat ng tanong, lahat ng takot, lahat ng pag-asa, lahat ay pumuno sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Pero isa lang ang sigurado, may mangyayari. At hindi ko alam kung handa ako para dito. Nakatitig ako sa kanya, si Alisa, habang abala siyang tumatawa sa harap ni Marco, kaibigan ko at kasintahan niya.
Hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Pero habang nakikita ko silang magkasama, pakiramdam ko'y unti-unting nabibitak ang puso ko. Ang bawat ngiti niya, ang bawat galaw niya, ang bawat tingin niya kay Marco. Lahat ng iyon ay parang mga sibat na tumutusok sa dibdib ko. Nagkayayaan kaming lumabas tatlo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil ayokong magmukhang halata. Ayokong ipakitang may nararamdaman ako para sa babaeng dapat ay hindi ko iniibig. Pero sa tuwing magkasama kami, lalo akong nahihirapan. Ang hirap magpanggap na wala akong nararamdaman, na hindi ko iniisip kung paano, kung ako ang nasa lugar ni Marco, kung paano kung ako ang mahal niya. Kuya, ikaw naman ang kumuha ng litrato namin. Masiglang sabi ni Alisa sa akin. Ang boses niya ay puno ng lambing. Tumayo ako mula sa upuan at kinuha ang cellphone na inabot niya. Pinilit kong mangumiti kahit pakiramdam ko'y parang sumasakit ang sikmura ko sa selos. Tumayo silang magkatabi, magkahawak kamay habang nakangiting nakatingin sa kamera. Ang cute niyo talaga, sabi ko, ngunit ang mga salitang iyon ay parang lason sa bibig ko. Ang kamay ko'y bahagyang nanginig habang kinukuha ang litrato. Hindi ko alam kung dahil sa galit, sa selos, o sa panghihinayang. Mabilis kong ibinalik sa kanya ang cellphone at umupo ulit, pilit nilalamon ang nararamdaman kong hindi ko maipahayag. Habang kumakain kami, napansin ko kung gaano kasaya si Alisa sa piling ni Marco. Mahilig siyang magkuwento at mahilig rin siyang tumawa. Pero may mga sandaling nahuhuli ko ang tingin niya sa akin. Mabilis, saglit, pero may kakaibang pakiramdam sa likod ng mga mata niya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip nito, pero may mga pagkakataong parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi niya kayang bigkasin. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa baybayin. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay punong-puno ng kulay, kahel at rosas. Habang naglalakad sila ng magkasabay, ako naman ay nasa likuran nila, tila isang anino na nagmamasid. Pinilit kong gawing normal ang lahat, pero sa loob-loob ko, puno ng tensyon ang dibdib ko. Alisa, gusto mo bang subukan yung paddleboat? Tanong ni Marco, sabay turo sa malapit na bangka. Nagkatinginan silang dalawa at tumawa, tila may sariling mundo na hindi ko kayang pasukin. Napansin kong tumingin si Alisa sa akin bago siya sumagot. Kuya, sumama ka rin ha? Mas masaya kung tatlo tayo, sabi niya at muli kong naramdaman ang kakaibang tono sa boses niya. Tumango ako at pilit nang ngumiti, kahit ang totoo'y gusto ko na lang sanang umuwi. Habang nasa bangka, naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Si Marco ang nasa unahan, abala sa pagsagwan. Si Alisa naman ay nasa gitna at ako ang nasa likuran. Tahimik akong nagmamasid pero hindi ko maiwasang mapansin ang bawat galaw ni Alisa. Ang paraan ng pag-ikot ng buhok niya sa hangin, ang liwanag sa mukha niya na sinasalamin ng sikat ng araw. Ang ganda dito, no? Tanong niya habang nakatingin sa tubig. Tumango ako pero hindi ko magawang magsalita. Bigla, tumigil sa pagsagwan si Marco at tumingin sa amin. Uy, gusto niyo bang magpalitan? Alisa, ikaw muna ang sumagwan, sabi niya, sabay abot ng paddle. Tumawa si Alisa at tumingin sa akin. Kuya, tulungan mo ako, sabi niya, sabay abot ng paddle sa akin. Napilitan akong umupo sa tabi niya, ang mga kamay namin halos magkadikit habang magkasama kaming sumagwan. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa presensya niya. Salamat kuya, bulong niya, halos pabulong, pero sapat para marinig ko. Tumigil ako sandali at tumingin sa kanya. Ang mga mata niya ay diretso sa akin at para bang may sinasabi ang tingin niya na hindi ko kayang intindihin. Bigla, naramdaman kong umuga ang bangka. Napahawak si Alisa sa braso ko at tumawa si Marco. Uy, sorry, akala ko stable yung bangka. Sigaw niya habang abala sa pag-aayos ng balanse. Pero ako,
hindi ko na narinig ang mga sinasabi niya. Ang nararamdaman ko lang ay ang haplos ni Alisa sa braso ko, ang init ng balat niya na parang apoy. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga mata ni Alisa nakatingin sa akin, puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Ang mga labi niya bahagyang nakangiti, pero may lungkot na hindi ko maintindihan. Ang oras ay bumagal, ang tunog ng tubig ay nawala, at ang lahat ng bagay ay naglaho, maliban sa amin. Pero bigla siyang bumitiw at bumalik siya sa pagsagwan. Tumawa siya ng mahina at tumingin kay Marco na abala pa rin sa harapan. Ako naman, nanatiling tahimik, pero ang puso ko'y parang sumabog sa dami ng tanong. Ano ang ibig sabihin ng mga tingin niya? Bakit ko nararamdaman ng ganito? Bakit parang may kung anong balakid sa pagitan namin? Pagbalik namin sa dalampasigan, nagpaalam si Marco na pupunta sa malapit na tindahan para bumili ng tubig. Naiwan kami ni Alisa, nakatayo sa gilid ng dagat. Tahimik kaming dalawa, pero naramdaman ko ang bigat ng presensya niya sa tabi ko. Kuya, sabi niya, halos pabulong. Tumingin ako sa kanya at sa sandaling iyon, parang may kung anong bumagsak sa pagitan namin. Ang mga mata niya puno ng emosyon na tila matagal na niyang kinikimkim. Ang puso ko'y bumilis ang tibok, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa. May sasabihin sana ako sa'yo. Dugtong niya, pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumalik si Marco, may dalang tubig at ngiting abot langit. Napalunok ako at si Alisa biglang gumuhit sa mukha niya ang nangiti, pero alam kong iba iyon. Iba ang ngiti niya sa akin kanina at iba ang ngiti niya para kay Marco. Sa sandaling iyon, alam kong may nangyari, ngunit hindi ko alam kung handa akong malaman kung ano iyon. Ang gabi malamig, tahimik, at tila may sariling lihim na ayaw ipahayag. Nakaupo ako sa harap ng maliit na mesa sa isang kainan malapit sa eskinita. Sa harap ko, nakalatag ang 2 baso ng beer at isang platitong mani na hindi ko man lang magawang galawin. Sa dami ng iniisip ko, ang mga bagay na naririto sa harapan ko'y nawawala sa aking atensyon. Naririnig ko ang halakhakan mula sa ibang mga mesa, ngunit parang bulong na lamang ang lahat. Ang mga mata ko'y nakatuon sa pinto, naghihintay. Magkikita kami ni Mia. Oo, siya, ang babae na hindi ko dapat minamahal. Siya ang girlfriend ni Jiro, ang matalik kong kaibigan. Ang kaibigang walang ibang ginawa, kundi ang magmalasakit sa akin mula pa noong kolehiyo. Pero paano kung ang puso ko'y may sarili ng direksyon? Paano ko pipigilan ang sarili kong damdamin kung araw-araw ay nakikita ko silang masaya habang ako'y nakatayo lang sa gilid, tahimik, nilalamon ng selos at pagnanasa? Dumating si Mia, suot ang kanyang paboritong pulang damit. Ang bawat hakbang niya'y tila bumabagal ang oras. Ang puso ko'y nagwala, parang may sariling buhay. Umupo siya sa harap ko, ngumingiti, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa gabing ito. Parang may kung anong tensyon na hindi ko maipaliwanag. Salamat sa pagpunta, bungad ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Hindi ko siya tinitigan ng diretso. Baka mabasa niya ang lahat ng nararamdaman ko. May problema ba, Kyle? Hindi ka ganito kadalas mag-aya ng ganitong usapan. Sagot niya, ang kanyang mga matay tila naghahanap ng sagot sa akin. Tumahimik ako saglit. Ang daming gustong sumabog sa dibdib ko, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. Alam kong mali ang nararamdaman ko, pero sa bawat araw na lumilipas, ang mali ay nagiging mas mahirap itago. Kaya't sa gabing ito, nagpasya akong ilabas ang katotohanan, kahit pa alam kong maaaring masira ang lahat. Mia, simula pa lang, naramdaman ko na ang panginginig ng aking boses. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero kailangan ko nang ilabas. Tumayo ang balahibo ko nang makita ang pagbabago sa ekspresyon niya. Ang dating maaliwalas na mukha'y biglang naging seryoso,
parang naghahanda sa kung anumang sasabihin ko. Simula noong naging kayo ni Jiro, hindi ko maitatanggi na nagkaroon ako ng nararamdaman para sa'yo. Dire-diretsong lumabas ang mga salita. Hindi ko na hinintay ang pag-iisip. Hindi ko na rin tinimbang kung ano ang tama o mali. Basta sinabi ko na. Naputol ang mundo ko sa saglit na katahimikan. Hindi siya kumibo. Tila huminto ang lahat ng tunog sa paligid at ang natira na lang ay ang bigat ng aking pag-amin. Kyle, sa wakas nagsalita siya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yan. Ang mga mata niya ay naghanap, nag-alinlangan, pero hindi siya tumayo. Sa halip, inilapit niya ang sarili sa mesa. Pinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito, halos malapit sa akin. Ang puso ko'y tumibok ng mas mabilis. Ano ang iniisip niya? Ano ang nararamdaman niya? Bakit mo sinasabi ito ngayon? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng tensyon. Alam mo namang mahal ko si Jiro. Alam ko, sagot ko, nanginginig ang boses. Pero hindi ko na kayang magkunwari. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko hinihingi na mahalin mo rin ako, Mia. Ang gusto ko lang, malaman mo na nandito ako. Na sa bawat araw na kasama mo si Jiro, may isang tao sa tabi niyo na nasasaktan pero handang magtiis dahil mas mahalaga sa kanya ang kaligayahan mo. Napabuntong hininga siya, ang mga mata niya'y puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Galit ba? Lungkot? Pagtanggap? Hindi ko alam. Pero ang sunod niyang sinabi ay tuluyang bumago sa lahat. Kyle, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang marinig yan. Ang boses niya'y halos pabulong. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Napalunok ako. Ang dibdib ko'y biglang bumigat, parang may paparating na bagyo. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang sasabihin niya. Si Jiro, hindi na siya ang dating Jiro na minahal ko. Ang mga mata niya ay nagbabadya ng luha. Sa nakalipas na mga linggo, nag-iba siya. Parang hindi na niya ako nakikita. Parang may ibang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa akin. At ikaw ang laging nariyan. Ikaw ang laging nakikinig. Ikaw ang laging nandiyan. Ang mga salitang iyon ay parang pagsabog. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Pero bago pa ako makapagsalita, tumayo siya. Pero hindi ito ang tamang lugar o panahon. Kyle, mahal ko pa rin si Jiro, kahit anong mangyari. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari sa kanya bago ko harapin ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang bawat hakbang niya papalayo'y parang kutsilyo sa dibdib ko. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, lumingon siya sa akin. At sa isang iglap, may sinabi siya na tuluyang gumulo sa lahat. Pero Kyle, kung sakaling magbago ang lahat, ikaw ang una kong pupuntahan. At sa gabing iyon, naiwan akong mag-isa. Hindi alam kung dapat bang umasa o masaktan.